dakilang Panginoon may sarili siyang will. Praise God. Kaya sinabi no, remove this cup from me. Hallelujah. Si Jesus ay mayroong sariling kalooban. Praise God. Ngunit sinabi, huwag mangyari ang kanyang kalooban, kundi ang iyo. Pinatatanaw, ipinakikita doon, praise God, ng Panginoon upang tayong, praise God, masunurin sa Kanya. Sundin natin siya at lagi tayong magpakumbaba tulad ng Panginoon. Praise God. Isa po siyang mabuting huwaran. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So sa mga pagkakataon pong ito, praise God, patuloy po, sumunod sa, hallelujah, susunod siya. Sumunod ka, sumunod tayo sa Diyos Amang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Oh, praise the Lord. Glory. Ngunit kung sinunod niya ang kanyang nasa, naalala niyo po ba kung ang Panginoon ay nasa cross of Calvary? Kasi gusto niya talaga hindi ang kanyang kalooban pa rin ang masunod sa puntong yun nang siya po'y nabayubay sa cross of Calvary. Beloved, praise the Lord. Amen. Kaya nga, nang siya po ay naandun sa nakabayubay sa cross of Calvary, amen, ay nandun ang kanyang grabing pagpapakumbaba. Naroon ang grabing kanyang kaamuan. Ano mang gawin sa kanya, bugbugin man siya, salantain man siya, o ano mang gawin, amen. Hallelujah. Sinunod pa rin niya, praise God, hallelujah, ang nag-atak sa kanya. Praise God. Ngunit kung sinunod niya ang kanyang nasa sa sarili niya at bumaba siya sa krus, di po tayo naligtas. Amen? Amen. Praise God. Kaya kahit po ang ating dakila at pinakamamahal na Panginoon, pinag-uusig, tinuligsa. Sabi na natin, pinag-uusig. Amen. Praise the Lord. Pinagwiwikaan, oh, praise God, ng mga Parisiyo at mga eskriba noon. At mga taong walang tigil ang pag-aalipusta. Praise the Lord. Dahil nga sa pamamagitan ng dibel o diablo na inudyukan ng evil sa ang mga tao. Nagawin ito at sila po ay maging channel din ng kaaway. Praise God. Hallelujah. Para ang Diyos ay sa lantay na pagwikaan. Kaya nga po, sabi nga po ng salita ng Diyos, hallelujah, praise God, hallelujah, gawin mo ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, hallelujah, sinabi ng mga alipusta sa kanya, sinabi ng mga tao noon na inudyukan ng evil spirit, ngayon mo gawin na iligtas mo naman ang iyong sarili. Okay? Ngunit, di niya ito inalintana. Praise God. Hindi niya ito binigyan ng pansin, binaliwala niya ito, bagkos nanatili siya doon sa krus hanggang, praise God, sa kamatayan. Amen? Para lang sa ating kaligtasan, praise God, hallelujah, para sa ating kagalingan, para sa ating, praise God, mga karamdaman at kapatawaran pala ng ating mga kasalanan. Amen. Everybody Praise says, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya dapat talaga tayong sumunod. Dapat talaga tayong tumalima. Praise the Lord. Hallelujah. Gawin natin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Sabi nga po, isang halimbawa, ito ay isang, praise God, hallelujah, malaking kasalanan na magi tayo palang habala. Okay, very busy tayo, no? Praise God, at magpatuloy sa bawat araw-araw na walang pagugol ng mga panalangin. Pero ang buhay natin parang freelancer na lang. Wala tayong tinatawag na, praise the Lord, hallelujah, na commitment o gawain o gampanin. Praise God. Kaya, hallelujah, sa araw-araw na lang na ginagawa sa atin ng mahal na Panginoon, praise God, hindi tayo nakapagugol, nakapag-alay, ng mga panalangin, o magpasalamat, magpuri at sumamba. Amen. Is it a sin pala? Amen. To get very busy without spending time in prayer, Brother Jan. Praise the Lord. Kaya nga po, hallelujah, kasi kalooban na natin ang nasunod. Tama po? Amen.
kalooban na natin ang nasunodin ng kalooban ng Diyos. Simpleng halimbawa ito, praise God, na tinatawag natin hardened hearts. Ang katigasan ng ating puso, samantalang ipinatatanaw, ipinakikita, amen, sa atin, ni Jesus Christ, na grabe niyang pagpapakumbaba. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus o God. At dito po sa mga bagay na yan, sana po ay magkaroon tayo ng tinatawag, beloved, amen, praise God, ng eagerness na tayo makapaglingkod sa ating dakilang Panginoon. Dapat talaga masunod ang kalooban para tiyak na magdadala ng malaking pagbabago para sa ating buong pagkatao. Amen. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. So ano pa ang sabi doon sa Filipos 2:13-12, kapatid? Praise God. Praise God. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Hallelujah. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yes, praise the Lord. So, dito po sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So napakaganda po, di po ba, na sinabi sa Pilipos na hallelujah, pagkat Diyos ang siyang gumagawa sa inyo, amen, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Let's say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So dito natin makikita, hallelujah, ito po yung tinatawag, kapatid, ito ang pinakang tampok dito, o major truth, ika nga, na katotohanan ng Diyos ay gumagawa sa atin para sa mabuti niyang kalooban sa iyo, sa ating lahat. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God works in us to will. Paulit-ulit mong sinasabi yan. So beloved, praise the Lord. Hallelujah. This is a major, praise God, truth. God works in us to will His good pleasures. Oh, praise the Lord. Glory to Christ Jesus. Maring marami tayong mga nasa sa ating mga buhay. Amen? Ngunit, sabi nga pa, ang lahat ay di ang kalooban ng Diyos. Tanggapin man natin sa hindi, kapatid. Praise God. Ngunit, yun po ang katotohanan. Marami tayong mga nais, hangarin sa ating mga buhay. Ngunit, dapat po ay sundin natin ang kalooban ng Diyos. Alalahanin natin, kapatid, si Apostol Pablo, beloved. Si Apostol Pablo, sa pag-umpisa niya, amen, hallelujah, sa maling manghakbangin. Bakit nasabi natin maling hakbangin? Praise the Lord. Amen. Kaya sa nangyari kay Apostol Pablo, 3 araw siyang nawala ng paningin. Amen? Amen. Ngunit ang mga kalooban ng Diyos ang siyang nasunod. Kaya po na 3 araw siya nawala ng paningin. Sa ganung bagay, yung 3 days niya, na nawala siyang paningin. Praise God, hallelujah, glory to Christ Jesus. Natuto siyang sumunod, natuto siyang magpakumbaba, natuto siyang, praise God, hallelujah, magkaroon ng tinatawag na fear sa ating dakilang Panginoon. At sumunod siya, amen, sa kalooban ni Jesus. Hallelujah. Sa nangyaring yun, praise God, hallelujah, kay Apostol Pablo, muling binuksan ng Diyos ang kanyang paningin. Everybody says, praise God. Praise God. Hallelujah. Sabi nga po, lahat ng mga bagay ay pinapangyari ay pawang kalooban pala ng Diyos. Amen. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Yes. So, kaibigan, beloved, praise God, determine to surrender, amen, to God, praise God, to control of your life. And Diyos ang dapat mag-control. Not my will be done. Let's say, amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya po natin, alamin mo, kapatid, alamin mo, beloved, praise the Lord. Oh, hallelujah.
Glory, na dapat tayo talaga ay makontrol pala ng Diyos. Sapagat mas mainam na ang Diyos ang kumontrol sa iyo, sa atin. Mas mainam na ang dakilang Panginoon ang siyang humawak sa iyo, sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng buong iglesia, buong church. Amen? Alamin natin ito, determine the will of God. Dapat natin itong palagaan na dapat siya ang dapat mag-control sa iyo. Dapat siya ang dapat mag-handle sa iyo sa buong buhay mo. Siyang humawak sa ating mga buhay, hindi na sa ating sariling kalooban. Praise be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Yan po ang mga bagay na dapat natin maunawaan, kapatid. Dapat natin maintindihan. Naway kamtin natin ang biyaya at pagpapala ng dakilang Panginoon. Hallelujah. Na tayo ay matutong magpakumbaba. Praise God, sumunod sa kanyang kalooban. Gawin natin ang kanyang will. Praise God, thy will be done. Amen. Praise God. Hallelujah. Ulitin ko po. Hallelujah. Praise the Lord. Determine to surrender to God control of your life. To control of your life. Amen? Determinahin natin. Not my will be done, kundi kalooban ng Diyos ang siyang dapat masunod sa buhay mo, sa buhay natin. Amen. Praise Praise God. the Lord. Oh, Praise the hallelujah. Lord. Praise God. Sabi nga po, lahat ng bagay na pangyayari ay pawang kalooban ng Diyos. Kaya huwag tayo magtaka, kapatid. Sabi nga po ng mga talata, Biblia, all things work together for good. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nagaganap at nangyayari sa buhay mo, praise God, ay magkakasama at magkakalakip na gumagawa sa iyo. Ito man ay dumating sa iyo na pulos kabutihan, biyaya at pagpapala. Minsan, pakiramdam mo, dumarating ka sa mga tinatawag na kapagsubukan o trials of faith. Amen. O dumarating sa iyo testing sa buhay mo. Minsan, hindi lang basta testing. Praise God. Minsan po acid test talaga. Oh, hallelujah. Na-experience mo. Oh, praise God. Ang tinatawag, beloved. Oh, hallelujah. Na affliction sa buhay. Naranasan mo ang tinatawag na financially dehydrates ka na. Physical mo talaga halos may naramdaman kang bagay na para bagang nabibigat ang kaluba. Amen. Iasa natin sa Panginoon sapagkat siya po ang may likha ng lahat ng bagay. Ang Lord ang siyang magkukontrol. Praise God. Sapagkat siya po ang may likha sa buhay mo, sa buhay natin. Siya po ang nagbigay sa atin ng hininga. Siya po ang nagbigay sa atin, praise God, ng kaluluwa. At ang kaluluwang yan, praise God, ng kanyang mahingahan, nagkaroon ito ng Espiritu. Oh, glory. Kaya, sa puntong yan, makikita natin, kung ating pong nanamnamin o unawain, ang ginawa ng ating dakila at mahal na Panginoon, nang siya po ay nabayubay sa cross of Calvary, kung ating ilalarawan, ipipicture mo, ipicture natin sa ating mga puso at isipan ng mga bagay na yan. Kapatid, hallelujah. Ito po isang magbibigay sa iyo, sa atin, ng tinatawag marahil para po tayo ay magkaroon ng tinatawag, amen, ng malalim na conviction para tayo po ay lalong magpakumbaba, sumunod sa kanyang mga palatuntunan, alituntunin, at sundin natin ang kanyang will, especially po sa panahon natin ngayon, mga minamahal ko. Praise God, na punong-puno ng napakaraming, hallelujah, sabihin na natin, praise God, ng kalituhan sa buhay. Mga bagay na, praise God, na nagbibigay sa iyo, sa atin, oh hallelujah, ng tinatawag, praise God, ng minsan yung kawalan ng pag-asa. Dulot ito, bunsod ng kaibang bagay na ginagawa ng mundong ito. Praise God, sa ginagawa, una sa lahat ng hallelujah, mga evil spirit, mga evil thoughts na pumapasok sa kanilang mga puso at isipan. Amen. Na handang para ang tao po ay bigyan ng tinatawag, praise God, na hallelujah, ng kalumbayan sa kanilang mga puso, kalumbayan sa kanilang buhay. Praise God, sapagkat nawawala na sa kanila yung tinatawag na hallelujah, kawalang pag-asa. Sabi nga po, yung naging hopeless sa marami pong mga sanhi o cause o kadahilanan, praise God, na nagaganap sa mundong ibabaw na to. Na para bagang sa puntong ito na
hallelujah, nananatili na sa kanilang puso. Ito ba ang mundong ating ginagalawan na punong-puno ng tinatawag na kalumbayan, punong-puno ng tinatawag na kasipayuhan sa mga buhay, punong-puno ng kapigatian? Praise God. Hallelujah. So, yun po ang dapat nating maintain. Determine natin. Patuloy nating alamin. At dapat natin maintindihan, maunawaan. Praise God. Na ang mga bagay na to ay sa mga kaganapan, mga pangyayari, kapahintulutan ng ating dakila at mahal na Panginoon Jesucristo. Praise God. Hindi para tayo po ay maging lalong manghina at panglupaypayin ang ating mga puso, kundi tayo po ay magkaroon ng tinatawag, beloved, praise the Lord, hallelujah, na lalo tayong, praise God, tumayo at tumindig sa tinuro sa atin ng Diyos na pananalig at pananampalataya, sapagkat ang ating mahal na Panginoon siyang author and finishers of our faith.